Grabe, ang sarap talaga ng kape dito sa 7 Cafes. Alam nyo, kung meron lang akong puhunan, ganitong negosyo rin papasukin ko, coffee shop. Maganda yan. Alam mo, ganyan din yung dream business nung mag-asawang hingi sa atin ngayon ng payong kapatid. Talaga? Yan yung dream business nila, naging bangungot daw para sa kanilang mag-asawa. Yan ba yun? Truth. Biruin mo, 6 months na silang nakabukas, tapos hindi pa rin sila makakuha ng permit. Eh, paano kabuli sila ng BIR? Grabe nga Hindi yun. naman nila kasalanan na hindi sila agad makakuha ng business permit. Nagkataon lang kasi na yung lugar na tinatayuan ng business nila, yung parang owner nun, hindi makapaglabas ng building permit. Oh, wait. Hindi ka pwedeng magbukas ng business permit kapag wala kang building permit? Nung una, hinanapan lang daw sila ng building permit ng munisipyo. Pero nung pinakiusapan nila ulit, kahit authorization letter lang daw ng may-ari na pinapayagan silang mag-operate, okay na daw yun, enough na daw para makakuha ng Yun business naman permit. pala. Naman pala, di humingi sila ng authorization letter. Dead mangaroy may-ari. Ni ano hindi Problema. nagpapakita eh. Nakakausap lang daw nila yung caretaker. What to do, Tito Boy? Tito Boy, ikaw na to. Boy. Nako, pagkatapos ng magkwentuhan, yan ang bersyon nyo. Pero narito po ang bersyon ni Bert at saka ni Abby. Magandang gabi and welcome to the program. Magandang gabi po. So siguro sabihin niyo sa amin kung tama ba yung pagkakwento nila? Tama po, kasi nag-open po kami ng cafe, December po yun. Nag-down po kami dun sa may-ari. September po yun. Hindi naman namin nakalain na wala siyang building permit kasi may mga existing business na siya doon. January, we're not allowed to use the POS if it's not BIR accredited. Yung kinuhanan namin ng POS, lagi akong ina-update for the registration. Ngayon, nung hinihinga na namin ng building permit, wala po silang mga. Kung alam namin yung ganong sitwasyon, hindi po kami magpaparenovate. Kasi we got the place, it's totally bear type. So kami na po yung nagpaayos. Nung nado na kami, nung nag-aayos na kami, nakilala din namin yung tenant doon. So nung kinausap namin yung mga may-ari, parang they kept on promising. Since December na, next year na natin ayusin. Hanggang sa ngayon, June na, it's the middle of the year na, wala pa rin po kami. Medyo questionable dun is yung point of sale namin. Yung POS po namin. At saka yung iniisip-isip nyo pag biglang may magpasara, di ba? Yes po. Napakasakit sa din sa amin na anytime pwede kami pasara. It's because wala kaming business permit. Kasi hassle yung time. Humaharap ba yung owner sa inyo? Hindi. Pero noong mag-uupa kayo, nakausap yung may-ari. Sa text lang po. Pero may kausap kayong ahente nila? Yes, Or meron pong officer nila? katiwala or officer. Hanggang ngayon, nakakausap nyo pa yon? Yes. Ang munisipyo, nakakausap yon? Nakausap ko na rin po si Mayor about yan eh. Sabi niya is paghaharapin daw kami kasi ang gusto ko is to withdraw the contract since walang sense na magpatuloy ako doon kasi as business owner, hindi ko rin talaga kaya na magpatakbo na wala akong permit. Pero napakagandang starting point, Kuya Boy, Ate Pia, yung sinabi niyang nakausap niyo si Mayor at pagharapin. For many legal and practical reasons. What's the legal reason? Kasi ang nagbibigay ng permit to do business is the Mayor. So, it's a good starting point kasi kung may magsasara man nun from the local government, it's the Mayor. So that's the first advice that I want to give you. Na yung correct ako ng lawyers kung ano yung parang constructive compliance. Diba? Meaning, kahit hindi ka bigyan ng physical permit, lahat ng posibleng ibigay nyo na requirements nandun. Siyempre, hindi nyo mabigay yung imposible nyong ibigay, di ba? The second aspect kasi is, sabi mo nga, magkaharap. So actually, ipapatawag because pag nakausap mo, dalawa lang yung demand mo. Correct me if I'm wrong. One is ayusin yung mga permits nyo para maayos namin permit namin. Or, meron ka rin karapatan na sulian na lang. In this case, yung sulian nyo may kasamang danyos. Kasi kaya ako napagastos, napagandahin yung lugar kasi sinabi nyo na may karapatan kayong magparenta. Alam ko, mas malaking problema yan kapag ka-inspect yung building at hindi sila sumunod sa building code. Pero pag sila naman ay sumunod sa building code at hindi nakakuha ng permit, may mga penalties pa rin yan, Kuya Boy. Pag kayo nagharap ng building owner, it's also a chance for the owner to na makapaghanap ng way na siya din mag-comply at maging legal din yung kanyang business. So ang problema nyo dito is not only legal, it's also the practical. That's why nga I was saying, tama yung solusyon na magharap kayo. Kasi once na magharap at malaman mo rin talaga, I mean, even hindi magharap you can look who are the officers who owns the corporation. Because pag may iba pa silang arian, you can go to the court at pwede niyong habulin. Ang problema, kung yun lang ang kanilang
ari-arian. May isa pa po kasi kaming concern doon kasi hindi lang naman po yung expense namin for the rentals or the permits. May mga questionable din kasi sa when it comes to utility bills, the electricity. Kasi it's only maybe 20 square meters. Yung bills namin sa electricity is umaabot kami ng 15,000. And then our water bills is about 4,000, 3,000 plus. Ano daw basis? Ang nagiging per cubic niya is nasa 200 plus. Parang si Manila Water ay nasa 40. Pero wala kayong sariling metro, di ba? Wala po kaming sariling metro. At yun pa yung sinabi nila, meron kaming sariling metro. Kasi para sa peace of mind namin yung mga... Nasa kontrata yon. Late na rin namin nakuha yung contract. Nung na-review ko is submeter siya. So even your submeter, hindi mo sure kung kayo lang or kung Yes iba. po. That's why I ask. Kasi ang mag-govern pa rin sa inyo, yung kontrata. Baka kaya wala kayong individual meter din. Kasi hindi rin niya ma-submit na meron nga silang business permit. And yung pinaka-personal po nilang, sabi, you are not allowed to directly communicate with the owner. So sa kanila lang kami nakikipag-usap. Para sa akin, straight to the point, if you're looking for a solution at maganda naman yung negosyo, best talaga yon at parang konting nudge lang kay Mayor that the sooner is better. Pero kung yun nga, kung fed up ka na at tingin mo mas akma yung time mo sa ibang business sa isang lugar, you have more than enough to go to court. Kuya Alan, I have a question. Let's say, minidro ko yung contract ko sa kanila and then umalis ako doon. What about yung mga susunod pa na uupa sa akin? They have the same burden. If you ask me, since you're already talking to the mayor, pwede mong paratingin sa kanya din yung concern mo. Kasi kung ako naman si mayor, mag-iingat din ako na baka mamaya substandard yung building na yan, masakta ng mga tenants. Yun pa po It's yung up to isang, mayor din na pwede din siya maglagay ng sign doon eh. Yes po. Talagang pwede nyo kay Mayor na lagyan nyo ng closure order at ng ano doon na notice, di ba? This building is ganito, ganito. So kung forever bago dumating yung paghaharap kay Mayor, I would advise you to take legal action na sa korte. Or at the very least, yung demand letter. Pero kung tingin nyo, within a week, 2 weeks, maghaharap na with Mayor, wala rin naman mawawala. But yun nga, may kasama ng lawyer. Bert, Abi, hindi naman matatapos ito ang pag-uusap. Pagkatapos nito, meron tayong mga abogado, as si Kuya Larry, para malaman pa natin ang ilang mga detalye para makatulong ang ating programa. And one thing lang I took note of in your very detailed story, no? Yung sabi mo nga na-check mo na lang dun sa contract of lease dahil late na rin nabigay. Reminder lang more sa mga nakikinig din sa atin. Yung contract of lease, you have a right to negotiate that. So normally, syempre magbibigay is the landlord. Pero wag niyong tatanggapin niya ng ganun lang kasi later on, dun mo titingnan na yung mga renovation na ginawa mo doon, pwede mo bang tanggalin? Nakasulat yan. Always read that contract. And as much as possible, huwag kayong papayag na magkaliwaan na hindi nyo pa nakikita yung contract. I understand na in a business, syempre, ready ka na, tapos nag-aantay ka, parang for you, formality na lang. The problem is, nawawala yung power nyo to negotiate. So, yun lang naman, a reminder para sa lahat. Dami kong natututunan. Abby, Bert, maraming salamat at good luck sa inyong mga negosyo. Sa ating pagbabalik naman po, isang mabuting puso na abogado ang ating pasasalamatan dahil sa kanyang ginagawa para sa kapwa. Yan ay magaganap po sa pagbabalik ng Cayetano in action! Cayetano in action! Cayetano in action! Nicole Abunda! Binisita ng Cayetano in Action team sina Abby at Bert sa kanilang coffee shop sa Taytay para maibigay ang request nilang demand letter na ibibigay ng mag-asawa sa kanilang landlord. Agad ding nakipag-ugnayan ng Cayetano in Action team sa Business Permit and Licensing Office ng Taytay para magkaroon ng linaw. Kung ano ba ang requirements ng BPLO Taytay para magkaroon ng business permit sina Abby at Bert. May pag-coordinate po sa amin para kami po ang magka-comply sa lessor nila at kumuha siya ng tamang permit, lessor's permit, para hindi na problemahin yun ng mga lessee niya. Patuloy na tututukan ng programa ang kaso ni na Abby at Bert para makakuha sila ng kinakailangang business permit sa kanilang negosyo. Ako po, unang-una, salamat. Kasi actually, after the program, hesitant pa kami, ano kaya, totoo kayang nabibigyan nila ng demand letter? So nag-uusap kami. Sabi ko sa kanya, so I think talagang seryoso sila kasi in action nandun yung in action. So and that's the reason talaga na dumulog kami kasi we know after na dumulog kami, may mangyayari talaga. At least,
we're hoping na maganda yung maging resulta.